ang nakakagulat na gagawin ni Arthur sa 2 taon bilang adventurer. Dahil mukhang nag-come up ng matinding idea ang ating bida na gusto niyang pumasok ng dungeon na hindi gumagamit ng mana. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos ang matinding takbuhan, humiga si Arthur sa sobrang hingal na para bang pati kaluluwa niya ay di kinaya. At kung hindi daw siya tinuruan ni Sylvia ng mana rotation, hindi talaga niya kakayaning makahabol kay Jasmine. Habang nangunguha ng kahoy si Jasmine sa paligid, sinabi niya na kahit daw binagalan niya ng kaunti ang kanyang pagtakbo, sobra pa rin siyang na-impress kay Arthur. Na sa kabila na isa lang itong light red core, akala talaga niya kailangan nilang huminto o magpahinga ng ilang beses. Pagkatapos habang nakahiga si Arthur, kinuha niya ang kamay nito upang papuyin ang kahoy na tinipon niya. Napatanong si Jasmine kung ayos lang ba si Sylvie. Nasagot naman ni Arthur na lagi namang nag-a-update sa kanya si Sylvie. At sa tingin niya, sobrang saya ng band niya habang nilalasap ang buhay wildlife. Sinabi ni Jasmine na hindi niya ma-imagine kung gaano ka-suffocating ang lagi na lamang nasa indoor like Sylvie. Nasagot naman ni Arthur, talagang mag-e-enjoy si Sylvie sa buhay niya ngayon dahil malaya siya dito sa labas. Biglang napatanong si Arthur kung bakit gusto ni Jasmine na maging isang adventurer. Ngunit biglang natahimik si Jasmine na parang may iniisip bago niya sasabihin ang rason. Kaya napaisip na nga itong si Arthur na baka nagalaw niya ang emotion spot ni Jasmine. Biglang sinabi ni Jasmine na gusto niyang lumayo sa kanyang pamilya. At dito'y naalala ni Arthur ang reaksyon ni Jasmine nang binanggit nito ang kanyang ama, realizing na tama nga talaga siya. Wika ni Jasmine na okay lang naman sa kanya. Alam niyang napansin na ito ni Arthur doon sa Adventurers Guild House. At dito'y sinabi niya na ang Flamesworth House ang may pinakamalaking contribution sa digmaan against elves. Ang kanilang angkan ang may pinakamaraming makapangyarihang mage, both augmenter at conjurer. At wala ni sino man na makapantay sa kanilang angkan pagdating sa fire elements. Dahil tinuturing nila ang apoy ang siyang pinakamakapangyarihan sa 4 na elemento. Kaya nung na-awaken siya ng mas maaga kaysa sa kanyang mga kapatid, mataas ang expectation ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit nang lumabas sa mga test na wala siyang kakayahang gumamit ng fire elements, itinuring na lamang siya bilang isang mababang uri. Biglang nainis si Arthur at napasabing, "That's stupid." Nauunawaan naman niya na may mga mana or strength levels. Subalit isa talagang nakakabaliw at nakakatawa para sa isang mage na gumagawa ng hierarchy based lamang sa kanyang elemental affinities. Dahil wala naman kahit anong elemento ang likas na mas malakas kaysa sa iba. Dahil nakadepende naman yun kung paano gagamitin. Biglang napatawa si Jasmine, kaya nagulat si Arthur na parang nawiwirduhan siya. Humingi ng pasensya si Jasmine. Hindi kasi siya sanay dahil palaging kalmado itong si Arthur. At hindi niya inakalang magagalit si Arthur dahil lang doon. Kaya napaisip pang ating bida na siguro nainis lang siya dahil bigla niyang naalala ang nakaraan niyang buhay. Sinabi ni Arthur sa sarili na ang pinakamalaking disadvantage niya sa nakaraang buhay ay ang kanyang ki pool, na similar sa mundong ito na tinatawag na mana core. Dahil ang kanyang ki pool ay sobrang napakahina to the point na mas mahina pa kaysa sa isang average. Subalit sa mundong ito, kahit mayroong elemental affinities with dark yellow core, at the age of 24, si Jasmine ay itinakwil pa rin sa kanyang sariling pamilya. Kaya sinabi ni Arthur kay Jasmine na inis lang siya dahil sobrang unfair. Napalingon-lingon si Jasmine at ipinaliwanag na kahit maging augmenter man versus conjurer o di kaya isang elemento laban sa ibang elemento, matagal niya nang tinanggap ang katotohanan na may mga taong naghahanap talaga ng paraan para maramdaman nila na mas nakakataas sila kaysa sa iba. At saka tinrato naman siya ng maayos sa Twinhorn. Habang nakatitig si Arthur kay Jasmine na nagsasalita, naisip ng ating bida na sa kabila ng ngiti at tawa nito na nakita niya sa unang pagkakataon, ang dating tahimik at malamig na si Jasmine na tila naging soft kapag napag-usapan ng ganitong bagay. Biglang nagulat si Arthur nang kinuha ni Jasmine ang sanga ng kahoy na may apoy at hinawakan ng kanyang kamay upang gamitin ng water affinity para patayin ang apoy. Maya-maya, nasa sleeping bag na ang dalawa. At habang tinitingnan ng kalangitan, sinabi ni Jasmine na minsan naiisip niya na parang napilitan lang itong si Arthur na pinili siya bilang guardian. Hindi siya friendly na tao at hindi rin siya magaling sa pakikisama at hindi rin siya matalino kaysa sa ibang Twinhorn member. Kaya mas magandang malaman niya ang opinyon ni Arthur.
Napangiti ang ating bida at sinabing nakakagulat daw itong si Jasmine dahil sensitive. Kaya bigla siyang hinipan ng hangin na makikitang namula ang pisngi ni Jasmine na napasabing hindi maganda na aasarin mo ang nakakatanda sa'yo. Wika ni Arthur na sa totoo lang, masaya siya na si Jasmine ang nag-volunteer na maging guardian niya dahil hindi ito takot na sabihin sa kanya kapag siya ay nagkamali. Alam niya kasing kailangan niya ang bagay na yon, lalo na't minsan may mga pagkakataong hindi niya alam na sumusobra na pala siya, kung saan nagulat nga itong si Jasmine sa mga sinabi ni Arthur at napangiti na lamang siya. Sinabi ni Arthur na mukhang kailangan na talaga nilang matulog. At habang lumingon sa opposite side ang dalawa, sinabi ni Jasmine na parang nawiwirduhan lang siya dahil kapag kausap niya itong si Arthur, hindi siya nakakaramdam na kausap niya ay isang bata. Ngunit hindi na nag-response ang ating bida kaya inisip ni Jasmine na maybe tulog na si Arthur. At makikitang si Arthur ay wide awake pa, nakikinig lang sa sinabi ni Jasmine. Kinabukasan habang natutulog, nakaramdam itong si Arthur ng bigat sa katawan na inakala niyang si Selvi. Kaya sinabi niya na mukhang napakabigat mo na Selvi para matulog sa katawan ko. Ngunit nakita niyang isa palang pangit na manabis na naglalaway na pumatong sa katawan niya. Kaya napasigaw na lamang itong si Arthur sa sobrang gulat at ang manabis ay dali-daling umalis. May biglang naamoy si Arthur at nakita niya na may mga pagkaing niluluto at sinabi nga dito ni Jasmine, nag-enjoy daw siya sa comedy show kanina. Sinabi ni Arthur na dapat ginising siya ni Jasmine para makatulong man lang. Kaya napatugon si Jasmine na sinubukan daw niya itong gisingin ngunit hindi man lang kumibo. At napatawa na lamang si Arthur dahil may bad habit talaga siya sa bagay na yan. Wika ni Jasmine na since gising na itong si Arthur, kumain muna sila at tanungin si Selvi kung maaari bang sumama sa kanila na kumain. Kaya kaagad pumayag si Arthur at sinubukang kausapin si Selvi ngunit kumakain na pala itong si Selvi at kinain pa talaga niya yung mana beast kanina. Kaya sinabi ni Arthur kay Jasmine na mukhang okay lang naman si Selvi, kadiri. Matapos kumain, kaagad nag-gear up si Jasmine at tinanong ni Arthur kung ano ang next nilang gagawin. Wika ni Jasmine na sa totoo lang, ang rason talaga kung bakit niya dinala sa lugar na ito si Arthur ay upang makipag-sparring. Kaya nagulat ang ating bida. At dagdag pa ni Jasmine, napansin niya kasi ang fighting style ni Arthur na mukhang awkward. Minsan parang nasa utak na ang lahat ngunit ang katawan nito ay hindi nakikinig. Napakamot sa ulo ang ating bida at sinabing isa yung magandang idea at bigla siyang napatanong kung anong klaseng sparring naman ang nasa isip ni Jasmine. Sinabi ni Jasmine na gusto niyang malaman ang physical limit ni Arthur bago sila pumunta sa loob ng dungeon o kumuha ng misyon. Kaya dapat i-restrict ni Arthur ang kanyang mana at gagamitin lang niya ito para ipuro lang kanyang espada. Kaagad sumang-ayon si Arthur kaya kinuha niya ang kanyang espada. Ngunit biglang sinabi ni Jasmine na gamitin mo yung isa. Kung kaya't nagulat ang ating bida na napatanong kung paano nalaman ni Jasmine na espada pala ang isang to. Kaya paliwanag ni Jasmine na masyadong practical si Arthur para magdala ng isang kahoy na wala man lang dahilan. Kaya walang choice si Arthur kundi kunin ang isang espada at tinanong kung dito ba sila mag-sparring. Sagot ni Jasmine, sumunod ka sa akin. Pumunta ang dalawa sa malawak na lugar at dito'y nagulat nga si Jasmine nang nakita ang espada ni Arthur na mala crystal clear na napatanong sa isipan kung isa ba talagang espada ang weapon na yan. Hinanda ni Arthur ang sarili at si Jasmine naman ay napalunok ng laway at dahan-dahan siyang humakbang upang ihanda ang kanyang dual dagger. Huminga ng malalim si Arthur at napaisip na matagal na rin mula nung lumaban siya na hindi gumagamit ng mana upang palakasin ang sarili. Kung saan bigla siyang nagdash ng napakabilis na kaagad namang sinangga ni Jasmine gamit ang dual dagger. Agarang nagsagawa ng counter attack si Jasmine towards Arthur kaya napawave ang ating bida. Ngunit nakita ni Arthur ang maliit na opening kaya ginamit niyang pagkakataong ito upang umatake. Subalit masyadong mabilis ang reflexes ni Jasmine para mahuli kaagad ni Arthur at sa pagkakataong ito, si Arthur ang mahuhuli kabalbon. Kaagad nagsagawa ng atake si Jasmine upang punteryahin ang likod ni Arthur at dito'y na out of balance na naman ang ating bida kung saan nadulas ang isa niyang paa kaya ginamit ni Arthur ang scabbards ng kanyang espada upang sanggahin ng dagger ni Jasmine ngunit masyadong malakas si Jasmine para pigilan ang kanyang atake ng ganun lang kasimple kaya tumalsik ang scabbards at tuluyang na out of balance at napaatras ang ating bida. Muling umatake si Jasmine at sobrang nahirapan ang ating bida dahil napakahusay ni Jasmine gumamit ng dagger at palagi itong nagpapalit ng hand grip positioning to make a very precise attack.
Sinabi ni Arthur na habang na-o-obsess siya sa paghasa ng napaka-marvelous na magic, naging kampante siya sa kanyang kakayahan bilang isang swordsman mula nung dumating siya sa mundong ito. At dahil dito, ang galing niya sa mahika ay parang naging tungkod na lamang na parang lagi niyang sinasandalan at hindi niya namalaya na tinatakpan lang pala nito ang kanyang limitasyon at mga kahinaan, kung saan parang umaapak lang si Arthur sa napakalawak na tubig habang nakikipaglaban. Maya-maya napaupo si Arthur na humihingal habang tumatagas ang napakaraming pawis na sinabing ikaw na ang nanalo. Wika ni Jasmine na kulang pa ang lakas ng pangangatawan ni Arthur at minsan awkward pa ang mga galaw nito. Pero binabawi naman ni Arthur sa insaktong teknik at higit sa lahat, ang intuition ni Arthur at reflexes ay napakabihira, almost scary. Napangiti ang ating bida na nagpapasalamat dahil alam niya na hindi siya siniseryoso ni Jasmine. Kaya sinabi ni Jasmine, kita mo na, nakakatakot talaga intuition mo, at napatawa na lamang si Arthur. Sinabi ni Jasmine na mas lalakas si Arthur kapag gumagawa na sila ng misyon at mas lalo itong sisiklab sa loob ng dungeon kahit gumagamit pa ito ng mana. Ngunit biglang sinabi ni Arthur na masyadong mabagal ata yan at mukhang mas lamang na siya ng ilang taon pagdating sa mana manipulation. Kaya gusto niyang mag-focus muna sa sword fighting na hindi gumagamit ng mana. Biglang nag-alala si Jasmine na sigurado ba talaga itong si Arthur na papasok sa loob ng dungeon na hindi gumagamit ng mana. Paliwanag niya, kahit gaano pa kadelikado ang experience na yan, inaabot pa rin ng ilang dekada bago makuha ng isang mandirigma ang tunay na husay sa swordsmanship. Alam niyang magaling itong si Arthur, subalit biglang sinabi ni Arthur na wikang 2 taon. 2 taon lang ang kailangan niya upang maging mahusay na swordsman. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!